Hey guys, marami nagsasabi na ang mga transyo ng mga smartphone daw ay mga trash phone daw guys. And for this video, pag-usapan natin kung bakit ba marami nagsasabi na mga transyo ng mga smartphone ay mga basura daw ng mga smartphone. Kilala niyo naman na po ang mga transyo ng mga smartphone, sila Infinix, sila Tecno, saka sila Itel. I think hindi naman trash or basura yung tamang term dyan para sa akin. I think ang tamang tanong po dyan. At ang tamang term dyan guys, is kung disposable po ba yung mga smartphone nila trash yun. Dahil paano mo naman tatawagin mga basura yung mga smartphone nila? Eh napakaganda po ng mga specs at napakamumura ng mga smartphone po nila trash yun. O i-compare po natin sa ibang mga brand. Like po nila Realme, nila Poco sa kanila Samsung. Di hamak guys na napakaganda ng mga smartphone nila trash yun dyan ngayon. At kung titingnan po natin guys yung ibig sabihin ng disposable sa may Google, ito po yung ibig niyang sabihin. Disposable guys, yan daw po yung mga bagay na pagka ginamit ka natin ng isang beses, eh itatapon na natin. Parang tissue guys, pagkatapos po natin gamitin, eh itatapon na. Eh parang hindi naman ganyan yung mga transyo ng mga smartphone. Tara guys, tuloy pa natin. Kung bakit ba nasasabi ng ibang mga tao na disposable o trash po ng mga transyo ng mga smartphone. For example guys, itong tatlong smartphone nila transyon, si Infinix Hot 50 Pro Plus, Tecno Camon 30S, saka guys ang Itel S25 Ultra. Tatlong smartphone guys na napakaganda ng mga display na merong AMOLED curved display. Pero guys, napakamura po ng presyo ng mga kulang 10,000 lang. Pero sa ibang brand guys, nakukuha po natin yung ganyang klase ng mga display sa mga kulang 20k na mga presyo ng mga smartphone. At paano natin tatawagin guys na mga basura yung mga smartphone na yan? Eh napakaganda po ng mga specs sila. Tapos napakamumura pa. At I think guys, dyan nga po magsisimula kung bakit natin tatawagin ng mga disposable yung mga smartphone po ni Transsion. Actually guys, hindi lang naman sila Transsion ang guilty sa ganyan. Kasama rin po yung ibang mga smartphone brands. Na para bang pagka po nasira yung mga smartphone natin, eh parang hindi na po logical ipagawa or ipa-repair. Parang mas okay pa na bumili po ng bago. Dahil po pagka pina-repair natin, eh sigurado napakalaki po ng gagastusin natin. Example nga po yung tatlong smartphone na yan. Sila Infinix Hot 50 Pro Plus, saka si Tecno Camon 30S, saka yung Itel S25 Ultra na yan. Just imagine guys, mabasag nyo po yung smartphone na yan. Magkano po kayo magiging cost pagka po ipapa-repair natin yung mga yan. Siyempre guys, meron naman advantage yung sobrang mura ng mga smartphone nila dahil po magiging mas mabenta po sila compare po sa mga ibang smartphone na mas mahal yung mga presyo. Ang kaso lang guys, parang mas logical pang bumili pa nga ng bago pagka po ipapa-repair natin yung mga masisira mga transyo ng mga smartphone. For example guys, si Itel S23 Plus na merong 7.5 na SRP, last year po lumabas siya na merong AMOLED curved display. Napakamura niya para sa Mi 7.5 na same nga nila Tecno Camon 30S saka ng S25 Ultra. Ang tanong ko dito guys, sa mga gumagamit po ng S23 Plus ngayon at kung meron po nasiraan sa inyo ng display ng smartphone po na yan, sinubukan nyo po ba siyang ipagawa or ipa-repair? At kung sakali man guys na sinubukan nyo po siyang ipa-repair, eh magkano po yung aabutin niya kung ipapa-repair po natin yung smartphone na yan? Na dahil meron po ako naging smartphone din guys na AMOLED curved display pero hindi po siya Transsion phone. Yun po guys yung Honor X9B. Dahil nga guys, kung napanood nyo po yung video ko na yon na nabasag ko po siya, ang masakit doon guys is inabot po ng 6,000 yung pagpaparepair ko sa kanya sa replacement po ng kanyang display. Dahil nga po napakamahal ng mga ganyang klase ng display na merong AMOLED curved display ngayon. Pero syempre naging logical po ang Honor X9B na maipagawa ko dahil nga po naibenta ko pa siya ng higit 10,000. Dahil po 15,000 yung SRP niya, parang higit 15,000 guys yung SRP ng Honor X9B, kaya logical pa guys na ipagawa po siya. Eh paano na lang po yung mga smartphone nila Transsion na sobrang mura, pero just imagine kung ang magiging presyo po ng mga display na yan is higit 5,000. Eh paano pa guys, parang mas logical pang bumili ng bagong labas na smartphone kaysa naman ipa-repair guys yung masisira nating smartphone. Dahil nga parang bumili na rin po tayo ng bago pagka po pina-repair natin sila. At I think guys, dyan na po papasok na itong mga Transsion ng mga smartphone
Yung mga disposable po talaga. Sabayan pa guys, ang sobrang dalas nga po nila maglabas ng mga bagong smartphone. Kaya guys, yung sirang smartphone natin, malaki tsansa hindi na po natin ipagawa. Dahil pagka po pinagawa natin, baka po may bagong labas na rin. Tapos mas bago pa, at baka mas mura pa guys, doon sa smartphone na ipapagawa natin. Like itong Hot 30i ko guys. Dahil joke lang po, nasa bahay po yung Hot 30i ko. Nung pinatingnan po siya sa may service center ng Infinix, ang magagastos po ng pagpaparepair sa kanya, kaya abutin po siya ng 2.5 guys para iparepair yung Infinix Hot 30i. Ang problema guys, meron na pong Hot 50i. Magdagdag na lang po ako ng konti sa magiging presyo ng pagpaparepair sa kanya, makakabili na po ako ng brand new na smartphone na siguradong mas maganda pa. Tapos meron pa tayong 1 year warranty ulit. Compare mo naman guys sa may Hot 30i, pagka po pinarepair ko siya at baka masira ulit, yun guys, wala na pong warranty yun. Dahil nga po, napakaluma na ng smartphone na yun. Pero still guys, alam ko marami sa inyo na gumagamit pa rin ng smartphone na yan. Ang problema lang talaga ay napakadalas po maglabas ng mga bagong smartphone sila Transsion. Kaya po ganyan yung nagiging problema sa kanya. Na para ba mas okay pa bumili ng bago kaysa po iparepair yung mga sirang smartphone natin. Kahit di pa naman ganun talagang kaluma or ka-outdated talaga. Saka meron pa akong flip phone guys si Tecno dito na nakuha ko po ng around 15,000. Naka folding phone tayo guys, napakamura. Nasa 15,000 lang. Just imagine kung masisira po yung smartphone na to. Malaki chance guys. Baka mahina po 10,000 para iparepair po yung ganitong klase ng smartphone. Na para bang mas logical po talagang bumili na lang ng bago kaysa naman iparepair pa itong smartphone natin na Phantom V Flip. Napakamura guys. Ang kaso lang, mukhang disposable po talaga. Hindi dahil basura siya guys. Sadya napakamahal lang po talaga niyang iparepair. Idagdag ko na nga rin pala to guys, yung pinagawa ko nga pong Honor X9B na umabot po ng 6,000. Ang sabi po sa may service center guys, nung pinarepair ko po siya, is wala po talagang warranty yun guys pagka po na-damage natin o nasira natin yung smartphone na yun. Ang kaso lang guys, ang masakit lang dun ina-advertise po nila yun na pwede natin siyang ibagsak or pwede natin ibalibag. Like ano nakikita natin sa mga nagre-review guys ng smartphone na yon. Ang kaso lang guys, pagka po talagang nasira natin siya o na-damage natin, hindi po siya covered sa kanyang 1 year warranty. Di lang covered lang po ng kanyang warranty guys is yung kanyang factory defect or any kind ng damage guys na hindi tayo yung may kagagawan. Kumbaga pagka po nakuha natin siya ng may sira talaga or factory defect. Tapos ang masakit pa dito guys, ang pinaka pre lang po na makukuha natin sa may warranty niya is yung ating tinatawag na labor guys. Yun, yung labor lang po nung pagpaparepair natin. Yun po yung pinaka pre na makukuha natin. Pero yung mga parts po na nasira sa kanya, yun guys, babayaran pa rin natin yun. Kaya para saan guys na ina-advertise yung Honor X9B na pwede na rin siya ibalibag dahil nga po napakatibay niya. Ang kaso lang guys, pagka po na-damage natin, doon ka na talaga iiyak. Dahil nga po napakamahal ng pagka-repair sa kanya. How much more pa nga kung Transsion na smartphone yung mabibili natin, na para bang mas okay na bumili lang tayo ng bago. Dahil kahit pa paano nga pina-repair ko yung Honor X9 na yun dahil mabebenta pa naman siya ng higit doon sa pagka-repair sa kanya. Dahil po naibenta ko pa nga po ng higit 10,000 yung smartphone na yon. Ang kaso lang guys, paano naman kung ang masisirang smartphone natin na Transsion na smartphone like ng Infinix Hot 50 Pro Plus, sobrang nipis nun guys. Siguradong masakit pagka po nasira yung smartphone na yon. Na para bang mas okay na itago na lang natin or itapon na lang natin kaysa po ipagawa siya. Dahil siguradong mas mahal pa yung pagka-repair sa kanya compare dun guys sa may presyo ng mismong smartphone. Yun lang po yung masakit dun guys. Actually guys, hindi lang naman sila Transsion ng meron mga disposable na mga smartphone. Kasama rin po dyan guys sila Poco saka sila Redmi. Dahil meron po ako mga nababalitaan na meron po sila mga smartphone na bigla na lang daw po namamatay tas ayaw nang mabuksan. Hindi ko lang po sure guys kung bakit ba ganon. Pero napapansin ko lang po guys yung mga smartphone nila Redmi sa kanila po ako guys is yung mga lumang mga smartphone po nila na napapabayaan po na
Parang nalolobat ganun guys. Hindi ko lang sure pero ibang usapan na po yan. Dahil hindi pa ako sure kung bakit ba ganun yung ibang mga smartphone nila Poco sa kanila Redmi. Sadyang si Transsion po lang po talaga kasi dahil po napakamumura at napakadalas po nila maglabas sa mga bagong smartphone na kahit parang ilang buwan pa lang yung mga smartphone nila, naglalabas po sila agad ng bago. Nang wala pang 1 year. Actually nga guys, parang 6 months lang. Naglalabas na po sila agad ng bago. I think guys, hindi naman yan sinasadya nila Transsion. I think parang nagiging consequence po siya na nagiging strategy ni Transsion. Dahil maybe ang target po talaga ni Transsion na gawin, magbenta po sila ng maraming smartphone na mayroong magandang specs. Sadya nagiging consequence lang po yung ganyang klase ng nangyayari ngayon. Yung nagiging disposable nga po, yung mga smartphone nila. Dahil nga po na mas okay pang bumili ng bago kaysa ipagawa yung mga lumang smartphone nila. Lahat po pala yan guys, opinion ko lang. Wala po akong sinisiraan dyan. Still, mahal ko po yung mga Transsion ng mga smartphone. Dahil po, hindi dahil sa kanila, hindi po tayo makakagamit ng mga napakagandang specs ng mga smartphone. Sadyang napansin ko lang po yun dahil nga po yung mga nasisira ko mga Transsion ng smartphone, para bang hindi po logical nang ipagawa. Dahil nga po napakamahal ipa-repair. Na parang, alam nyo na yun guys. Kaya kung meron po kayong opinion dyan, or meron po akong mga maling nasabi, i-correct nyo na lang po ako sa may comment section. Yun lang guys. Thanks for watching.